Hello, magandang umaga sa inyong lahat at ito naman po tayo, update po natin sa ating project. Meron po tayong intro na video, andyan lang po sa listahan natin sa ating homepage ah, ng ating channel. At ito po yung progress. Nakapag-harvest na po ako ng kawayan. Then ito, tinitreat pa po natin yung ating kawayan. Uunahin po natin yung ating mga poste. So ito po, so una sinunog ko muna siya, pero dapat ang ginawa ko, dapat ay binabad ko muna siya bago ko siya sinunog para doble po yung protection na mangyayari sa ating kawayan. So ito ay 5 days na po siya. May 5 days pa para maging full yung treatment ng ating posteng gagamitin sa ating greenhouse. So yan po. Kung mapapansin nyo po, itong plastic na po to ay pond liner po yan. Nabili ko po yan sa Lazada. 4 meters yan. Then dinoble ko na lang po yung ating ginawa. So yan, doble po to para sigurado na walang leak. Wala naman ako nakitang leak sa kanya dahil yung tubig yan pa rin po yung laman niya, hindi siya nababawasan. So ibig sabihin goods po yung nabili natin na pinagbabaran natin. So yan, so pagka magbababad po kayo, kailangan po ninyong patungan ng mas mabigat kasi yan, lumulutang po yan. But anyways, ito po ay binaliktad ko na po. Pagka every other day binabaliktad ko po yan. So para ano, at may butas po yan. Pagka magbababad po kayo, dapat kailangan nyo po siyang butasan para pumasok po yung tubig sa loob. Para yun po. Ngayon update ko rin po kayo doon sa ating pagtatayuan ng greenhouse. So ito po yung sa pinaka gitna. So meron tayong poste sa gilid. Ito po yung sa gitna naman niya. Parang support lang po sa gitna. Hindi ito kasya dun sa pinagbabaran natin, kaya ang ginawa ko ay sinunog ko na lang po. Mild lang po yung pagkakasunog niya para po yung mga matatamis na sangkap ng ating kawayan ay matanggal. Kasi yun po yung gustong kainin ng mga anay. So ito po yung sa ating pagtatayuan. Bali pinapantay ko lang po muna siya habang hinihintay natin yung ating kawayan na magamot. Papantayin po muna natin. Kung may budget po sana sa plastic, idadagdagan ko po muna sana siya hanggang dito, at least 10 meters po sana, pero ang nakwenta ko lang po ay ang available lang po natin ay 7 meters. So anyways, pwede naman natin siyang dagdagan, pero pwede natin siyang dugtungan kung sakasakali na magka budget ulit para doon. Then ito po yung sa ating old greenhouse. Yan po ay 12 meters po yan haba, 4 meters yung lapad, then 12 meters po yung haba. Yan, 4 by 12. Ito naman ang mangyayari ay 5 by 7. So pag nagdagdag pa ako, 5 by 10 or 5 by 15 hanggang sa dulo. So may mga balak po tayo dito. Dito siguro yung mga pagstakan natin ng mga gamit natin sa hydroponics, o kaya mangyari dito po yung magiging reservoir natin sa part na to. So yan po yung sa ating itatayong greenhouse. Hindi ko pa alam kung ilan ang capacity niyan, pero sa tingin ko marami na po tayong maitatanim dyan. Yan, ito po yung ating old. Visit ulit. Yan. So ang laman po nito, dahil hindi naman siya nalalagyan lahat-lahat, pero pag pupunuin po natin to, nasa 500 po ito. Ito
tinatansya ko lang. Nasa 400 to 500. Gamit po ang Kratky. Yung growing box po natin. So yan, nakapagtinda na po tayo nung nakaraan. Then next po yun. 7 box po yun. Then ito 6 na box. So yan. So pagka mainit po, kailangan po natin ng electric fan. So pagka may budget po tayo ulit sa electric fan, bibili tayo ng exhaust fan saka fan sa loob, electric fan sa loob. So yun po ang ating update. Sumubaybay lang po kayo, mag follow and mag subscribe lang po kayo para po lagi kayo ma-update sa ating bagong video about sa ating ginagawang project. So hindi lang naman po yun, yung style ng pagtatayo, yung paano ba mapagtibay yung ating greenhouse kahit na may dumaang malakas na bagyo. Yun. So tested na po yun yung ginawa ko. So ito po yung meron pa tayong ginagawang isang greenhouse. So pinag-iipunan po natin yan. 10 meters by 3 meters po yan. So yan, susunod. So paunti-unti lang po yan. So yun po, at see you po sa next video.